Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat at welcome po sa ating pananambahan ngayong linggo. Ito po ang ating Filipino service at kinagagalak po namin na makasama ang bawat isa at sama-sama po nating pupurihin, sasambahin ang ating Diyos na buhay. Amen. Para po sa ating tawag sa pagsamba, hayaan niyo pong basahin ko ang 1 Chronicles 16:29. Sabi po dito, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the splendor of holiness. Yun po ang nais po natin gawin ngayon. Ibigay sa ating Panginoon ang glory, ang kaluwalhatian, ang pagsamba na karapat-dapat po para sa ating Diyos na buhay. It is said that we are now living in a post-truth era, where truth and facts are twisted and rejected. Disinformation and deception reign supreme. And many have fallen away from the truth and walked away from God. In a world that's lost, are you sure where you stand? It's time to stand firm in our faith and in the truth of God's Word. Contend for the faith that God entrusted. Our sermon series on the book of Jude. Together, let us build ourselves up in faith, praying in the Holy Spirit as God keeps us in His love. Magandang hapon sa inyong lahat. Tayo ngayon ay babasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto ay nasa maliit na aklat ni Jude na matatagpuan bago po mag-Revelation. Iisang chapter lang po yon, so verses 17 to 19 ang ating pong babasahin. Ito po ang banal, walang kamalian at mapagkakatiwalaang salita ng Diyos. Tayo po ay tumayo at basahin natin ng may kabanalan. Verses 17 to 19. But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They said to you, in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions. It is these who cause divisions, worldly people devoid of the Spirit. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa hapong ito. Kayo po ay makakaupo na. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, maraming bagyo. Meron tayong naranasang bagyong pisikal, ngunit merong patuloy na bagyo na humahagupit sa katotohanan ng ating pananampalataya. At ito ang dahilan kung bakit sinulat ni Jude itong maikling sulat na ito. Balikan natin ang ating mga napag-aralan dito sa maikling sulat na ito. Nakita natin sa chapter 1 verses 1 to 4 na ito ay isang kailangang sulat sapagkat mayroong panganib na ipinapahayag si Jude na may pagmamalasakit sa lahat ng mananampalataya kay Kristo Jesus. Isang panawagan na makipaglaban sa mga kaaway ng ating pananampalataya. Pakinggan natin ito at ihanda ang ating sarili
na ipaglaban ang ating natatanging pananampalataya na minsan nang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Tapos nakita natin ang tatlong halimbawa ng puot ng Diyos sa verses 5 to 7. Huwag nating katakutan ang mga sinasabing mga bulaang propeta sapagkat sila ay makikilala natin sa kanilang maling doktrina, malaswang pamumuhay, at kawalan ng tunay na kaligtasan kay Kristo Jesus. Ang kanilang kawalan ng pananampalataya, ang kanilang paghihimagsik sa ating Ama, at ang kanilang paggawa ng kasamaan ay sasalubungin ng puot at tiyak na paghuhukom ng Diyos. Kaya huwag tayong matakot. Tapos nakita natin ang kanilang apostasiya, ang kanilang pagtalikod sa tunay na pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa verses 8 to 16, inalarawan dito ni Jude ang detalyadong pamumuhay at pagkilos ng mga bulaang propeta na darating sa mga huling araw na siyang magiging kalaban natin sa digmaan para sa katotohanan. Sinasalungat nila ang Diyos. Sila ay lumalakad sa paghihimagsik. Sila ay nagbibigay ng hungkag na pangako, pangakong walang katuparan. Sila ay tiyak na mahahatulan. Napansin ninyo, sa bawat description ni Jude ng mga darating na bulaang propeta, ito ay tinatapos niya sa katotohanan na sila ay nahatulan na at sila ay hahatulan ng Diyos. Mag-uumpisa po tayo sa verse 17. At mula sa verse 17 hanggang verse 25, makikita natin ang isang huling doxologia. Ang mga sumusunod na talata ng huling bahagi ng sulat ni Jude ay naglalaman ng mga admonisyon para manatiling tapat sa ating pananampalataya sa harap ng isang digmaan para sa katotohanan. Ang mga talatang ito ay binigay sa atin upang hikayatin tayo na magpursigi sapagkat ang ating Panginoon mismo ang hahawak sa atin at magdadala sa atin ng buo sa kalwalhatian. Ngayon na alam na natin kung ano ang darating na digmaan, tayo ngayon ay maghanda. Sa mga talatang 17 to 19, inilahad ni Jude ang isang malinaw na pagpapaalala sa atin na sa mga huling araw, dadami ang mga tutuligsa sa Ebanghelyo at sa ating pananampalataya. Dadami ang susubok sa atin kung tayo nga ay tapat na naniniwala kay Jesus. Dadami ang lalaban sa atin kung tayo nga ay nakaalam ng katotohanan ng ating Panginoon. Kailangan nating talimayin ang mga tagubilin sa atin ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya inumpisahan niya ang verse 17, kung napansin ninyo, sabi niya, "But you must remember, beloved." Yung salitang but ay hudyat sa atin na nagbago na ang focus ng sulat. Dito sa lugar na ito, nagbago ang focus ng sulat. Sa umpisa, ang focus niya ay babala tungkol sa mga apostate. Ngayon, ang focus niya ay paalala na hindi tayo kailangan matisod ng mga apostate na ito. Makikita din natin sa verse 20. "But you, beloved." So yan ang hudyat sa atin na nagbago na yung tema. No? Kasi nandun yung but. Yun ay isang salita na nagbabago ng tema. Nag-iwan ng ating Panginoon ng mga katuruan na dapat nating isapuso. Ang admonisyon ni Jude dito ay alalahanin natin ang mga turo ng mga apostol. Alalahanin daw natin ang mga turo ng apostol. Ano ang ating response? Ano ang ating tugon
sa mga babala na binigay niya tungkol sa darating ng mga bulaang propeta. Ang sabi niya, una sa lahat, isapuso natin, alalahanin natin ang mga turo ng mga apostol. Makikita dito sa salitang ito ang motibo ni Jude. Sabi niya, but you must remember, beloved. Nakikita niyo rito yung pagmamahal at pagmamalasakit ng isang tunay na pastol ng kanyang mga tupa. Nagmumula sa isang pusong may pag-ibig at may pagmamalasakit ang mga salitang ito. Ganyan ang puso ng isang tunay na pastol ng mga tupa ng Diyos. Kasunod ng mga sinabi niya tungkol sa mga apostate na mga tagapagturo at mga peking mananampalataya, nagbigay si Jude dito sa verses 17 to 19 ng ilan pang mga paalala na dapat nating alalahanin, isapuso at talimain para tayo ay handa at para hindi tayo masorpresa at malagay sa alanganin. Yun ang kanyang pakay. So una sa lahat, sabi niya sila ay hinula na ng mga apostol. Sabi niya, but you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. The predictions. Ang dapat alalahanin daw ay ang mga predictions, ang mga hula, ang mga idineklara na, ang mga propesiya na binitawan na ng mga apostles ng ating Panginoon. Ang mga predictions na ito ay nagmula sa ating Panginoon mismo. At kanyang ipinagkaloob sa mga bukod-tanging hinirang niya na maging mga mensahero niya at maging daluyan ng kanyang katotohanan at kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Yung mga apostles na tinutukoy dito sa verse na ito ay ang original na 12. No? Kasi 12 yung original disciples. Makikita natin ang mga pangalan nila nung 11 sa Acts 1:13. Sabi doon, sila ay naghihintay sa upper room where they were staying. Peter and John and James and Andrew, Philip and Thomas, Bartholomew, or ang sabi ng iba si Nathanael, and Matthew, James the son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas the son of James. 11 po yun. Nabawasan na ng isa. Yung son of perdition, si Judas Iscariot. Wala na po siya. Sila ay nagpulong at nanalangin nung panahon na yun upang humirang, upang kilalanin kung sino ang papalit sa pwesto ni Judas. Makikita natin sa verse 26 ng Acts 1, and they cast lots for them, and the lot fell on Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. So 12 na sila ulit. Of course, ang huling-huling hinirang na apostle ay si Pablo, si Paul. Sinabi niya ito sa 1 Corinthians 15, verses 8 to 9. Sabi niya ron na ang ating Panginoon ay nagpakita nung siya ay nabuhay na maguli. He appeared to James and then to all the apostles. Last of all, verse 8, as to one untimely born, he appeared also to me. For I am the least of the apostles, unworthy to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Alam nyo, merong criteria ang mga apostles. Kaya pagkatapos nilang lumipas sa henerasyon na yun, wala na pong apostle ngayon. Wala na po. Kahit na ano pang sabihin ng iba na sila ay apostle, wala na po. Kasi ito po ang criteria. Acts chapter 1, verses 21 to 22. So one of the men who have accompanied us during all the time that the Lord Jesus went in and out among us, so dapat nakasama nila sa ministeryo ng ating Panginoon nung siya'y nasa lupa pa, beginning from the baptism of John until the day when he was taken up from us, one of these men must become with us a witness to his resurrection. Nakakita ng kanyang resurrected form. Kaya nga medyo alanganin si Paul. Pero si Paul, nakita niya ang ating Panginoon na buhay. Saan? Sa daan na patungong Damascus, sa Acts chapter 9.
Pakita ang Panginoon sa kanya at siya ay tinawag personal na maging apostol. So ito ang mga apostol. Sa kanila, sa kanilang grupo nang galing, itong tinutukoy ni Jude dito na the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. Ang kanilang predictions, alam na natin yung iba. Yung iba napag-aralan na natin. Ang kanilang predictions na tinutukoy dito ay ang mga dineklara na nila tungkol sa pagdating ng mga bulaang propeta at peking mananampalataya sa mga huling araw. Halimbawa, si Paul, sabi niya sa Acts chapter 20, verses 29 to 30, I know that after my departure, fierce wolves will come in among you, not sparing the flock. And from among your own selves, ang kausap niya dito ay yung mga pastor ng Church of Ephesus. And from among your own selves will arise men speaking twisted things to draw away the disciples after them. Yan ang isang babala ni Paul. Meron din siyang sinabi sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 and 2. Now, the Spirit expressly says that in the later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons through the insincerity of liars whose consciences are seared. Sa 2 Timothy chapter 4 verses 3 to 4, nagbabala din si Paul, sabi niya, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. Yan ang kanyang mga babala. Si Pedro, meron din siyang babala. Isa na yung nasa 2 Peter chapter 2 verse 1. Sabi niya, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you. Who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. Si John, sa 1 John 2:18, sabi niya, children, it is the last hour. And as you have heard that Antichrist is coming, so now many Antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. Sa 2 John verse 7, kaya po verse 7, dalang 2 John po, isa lang ang chapter, ha? Baka po merong mag-quote sa inyo ng scripture na 2 John chapter 2, bulaang propeta po yun, no? Ang 2 John, isa lang po ang chapter. Sa verse 7, ang wika ni John, for many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Hindi raw nagkatawang tao si Jesus. Such a one is the deceiver and the Antichrist. Kaya nila sinabi lahat yon, sila ay apostles of the Lord Jesus Christ. Ito ay mga predictions o katuruan na binigay sa kanila ni Jesus mismo. Kailan? Matthew chapter 7, verse 15. Sa Sermon on the Mount. Ang sabi niya, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Ibinigay ni Jude ang paalala na ito upang hindi na tayo masorpresa sa ating panahon ngayon. Hindi tayo kailangan matisod dahil sa kanilang maling katuruan at makamundong pamumuhay. Ang banal na salita ng Diyos, ang ating tanging panangga at panlaban sa mga kasinungalingan ng mga bulaang propeta. At ito ang pinakamabisang kapangyarihan para sa isang buhay na magiging tapat at tunay para sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, all Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction,
and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Ang sabi sa Hebrews 4:12, ang salita daw ng Diyos is like a double-edged sword. Sa Ephesians chapter 6, alam natin na ang salita ng Diyos ay ang sword of the Spirit, ang kaisa-isang offensive weapon ng isang mananampalataya. Kaya mga kapatid, dahil sila nga ay hinulaan na ng mga propeta, ng mga apostol, alam na natin na sila ay darating. Ano ang ating paghahanda? Magbasa ng Biblia. Aralin ang salita ng Diyos. Punuin ang inyong isip ng katotohanan na mula sa Kanya. At kayo ay may panangga, may panlaban sa mga bulaang propetang ito. Pangalawa, sila, hindi lang hinulaan ng ating mga apostol, sila ay alipin ng kanilang pagnanasa. Tignan niyo yung verse 18. They said to you, in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions. They said to you, sino yung they? Yung mga apostol, the apostles of the Lord Jesus Christ. They said to you, katulad ng ating nakita, binasa ko sa inyo ang ilan, na sinabi ni Pablo, sinabi ni Pedro, sinabi ni Juan, at sinabi mismo ng ating Panginoong Hesus, na darating nga ang mga false teachers na ito sa huling araw. Kasi sabi dun sa verse, in the last time, yun po ay tumutukoy sa panahon mula noong unang pagdating ng ating Panginoon sa lupa hanggang sa ngayon. Yun po ang ibig sabihin ng the last time or the last days or the end of days, yun po ang ibig sabihin nun. Yung unang pagdating ni Kristo hanggang ngayon ay the last days. Sabi sa Acts 2:17, nagsisermon si Pedro sa inauguration day ng church. Sabi niya, kinote niya ang Joel chapter 2. Ang sabi niya doon, and in the last days, it shall be, God declares that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Sabi sa Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, long ago, at many times, and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets. Naalala nyo, ang may akda ng Hebreo ay sumusulat sa mga Jew, sa mga Hudyo. Sabi niya, noong araw daw, ang Panginoon ay nangusap sa kanilang mga forefathers. Si Abraham, si Isaac, si Jacob. By the prophets, si Moses, si Samuel, si Isaiah, si Elijah, si Daniel. But, sabi niya, in these last days na kasi, nung panahon nila, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. New Testament po ang tinutukoy doon. Old Testament yung verse 1. New Testament yung verse 2. Sa 1 Peter chapter 1, verse 20, ang sinulat ni Peter ay ganito, He, ang ating Panginoong Jesus, was foreknown before the foundation of the world, but was made manifest in the last times for the sake of you. So ang last times po ay nung dumating si Kristo Jesus. Hanggang ngayon po. Sa mga huling araw daw, ang sabi dito, there will be scoffers. Yung pong salitang scoffers ay empaiktes. Mahirap po sabihin kasi mahirap talaga lulunin itong mga taong ito. Empaiktes, para kang naduduwal. Di ba? Ang ibig po sabihin, false teacher, a mocker, a derider, mga manunuya, mga manlalait ng katotohanan ng Diyos at ng otoridad ng Diyos. Scoffers. Anong kanilang ini-scoff? No? Para makita natin yon,
Tignan natin yung sinabi ni Peter sa 2 Peter chapter 3, sa verses 1 to 10. Sabi ni Peter doon, "This is now the second letter that I am writing to you." 2 Peter nga ho eh. No? "This is now the second letter I am writing to you, beloved. In both of them, I am stirring up your sincere mind by way of reminder." Nagpapaalala din si Pedro. "That you should remember the predictions of the holy prophets and the commandment of the Lord and Savior through your apostles." Pareho sila ng sinabi ni James. "Knowing this, first of all, that scoffers will come in the last days with scoffing, following their own sinful desires." Pareho ng sinabi ni James. Pero meron siyang dinagdag sa verse 4. "They will say," itong kanilang scoffing, ito ang kanilang panlalait, "Where is the promise of His coming?" Nasaan na siya? "For ever since the fathers fell asleep, all things are continuing as they were from the beginning of creation." Uniformitarianism ang tawag dyan. Meron pong nagtuturo niyan na mga pastor kuno. Uniformitarianism is walang nagbabago sa pace ng mundo. Walang change. It's only time. Yun ang kanilang scoff. Where's the promise of His coming? Wala naman nangyayari, sabi nila. "For they deliberately overlook this fact that the heavens existed long ago, and the earth was formed out of water and through water by the word of God." Genesis chapter 1. "In the beginning, God created the heavens and the earth. And that by means of these, the world that then existed was deluged with water and perished." Genesis chapter 6, chapter 7, chapter 8. The Great Flood. Marami pong nagdi-deny sa The Great Flood. Kahit yung ibang mga Kristiyano daw po sila. Mga pastor daw po sila. Yan ang mga kinoscoff nitong mga scoffers na ito. "But by the same word," sabi ni Peter, "the heavens and earth that now exist are stored up for fire, being kept until the day of judgment and destruction of the world." Nung sinira ng Diyos ang buong mundo sa isang malaking baha, hindi ko pa kayo tinatakot, no? Kasi maraming baha po ngayon. Huwag po kayo matakot. Kasi may pangako ang Diyos sa Genesis chapter 9. Pag nakita niyo yung rainbow, no? Ibig sabihin, nangako ako na hindi ko na sisirain ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Okay? So ano na lang? Sabi niya, "Being kept until the day of judgment and destruction of the ungodly. But do not overlook this fact, beloved, that with the Lord 1 day is as 1,000 years, and 1,000 years as 1 day. The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness." Sinasagot niya ngayon yung mga scoffers na sinasabing, "Where is the promise of His coming?" Bakit ang tagal-tagal? Itong sagot, "The Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance." Yan ang puso ng ating Panginoon. Puno siya ng kahabagan. Puno siya ng kagandahang loob. Kasi sabi sa verse 10, "But the day of the Lord," yung day ng paghuhukom, "will come like a thief." Ang magnanakaw hindi nag-aanunsyo, "Hello, nanakawan po namin kayo mamayang gabi." No? Pakilak lang po ng konti yung pintuan para mabilis namin mabubuksan. No? Hindi po nag-a-announce ang thief. So hindi po inaasahan. And then, ano mangyari? "The heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed." Hindi na niya sisirain ang buong sansinukob ng tubig. Sisirain niya ng apoy. Yan ang kanyang pangako. Bakit nagtatagal? Kasi hinihintay niya ang mas marami pa ang maligtas.
Hindi nila tinatanggap yung katotohanan na yan. Hindi sila naniniwala na ang Diyos maaring mag-intervene sa nature para i-create ang lahat. Hindi sila naniniwala na ang Diyos ay humukom na sa kasalanan ng buong sanlibutan at binaha ang buong mundo at sinira. Hindi sila naniniwala doon. Wala daw nangyayaring ganon. Ang buong mundo ay parang nag-evolve lang. With time and chance, lahat ay naging buhay. Walang Diyos. Ganyan ang sinasabi nila. Di nila tinatanggap ang mga katotohanan na ito tungkol sa paghahari ng Diyos sa lahat. Sapagkat ayaw nilang magpasakop sa kanyang kautusan at kalooban. Yun ang dahilan. Gusto lang nila masunod ang layaw nila sa kanilang katawan na labag sa lahat ng makadiyos. The 2 Peter 2:10, ito yung mga those who indulge in the lust of the defiling passion and despise authority. Nung isang message natin sa Jude, verse 8, these people also relying on their dreams, mga haka-haka, mga vision, na akala nila galing sa Diyos. Defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious ones. Kaya ayaw nilang maniwala sa creation, ayaw nilang maniwala sa baha, ayaw nilang maniwala sa sovereignty ng ating Panginoon na siya ay maghuhukom ng lahat. Hindi sila naniniwala kasi ayaw nila na merong Diyos. Ang Diyos nila ay ang sarili nila. Ganyan ang mga alipin sa pita ng laman at sarili nilang makasalanang pagnanasa. Ayaw nilang tanggapin na may paghukom ang Diyos sa lalabag sa kanyang kautusan at kalooban na siya naman pinakamabuti para sa atin. Ang mga naniniwala sa evolusyon ng lahat ng mga bagay mula sa wala ay ganito. Tignan nyo kung gaano kahungkag ang evolusyon. Nobody times nothing equals everything. Yan ang evolution eh. Time times chance equals everything. Nobody times nothing equals everything. Ano ang mas mahirap paniwalaan? Yon? O in the beginning, God created the heavens and the earth. Parang mas mahirap paniwalaan yung nobody times nothing equals everything. Sapagkat meron talagang Diyos na nag-intervene at gumawa ng lahat ng bagay. Meron talagang Diyos na naghatol sa mga makasalanan. At dadating siya muli at hahatulan niya ang lahat ng mga apostate. Ganyan natin sila makikilala, mga kapatid. Sila ay pinaghaharian ng kanilang mga pagnanasa. Hindi tayo dapat na umayon at makitulad sa kanila, sa kanilang pamumuhay. Kung meron tayong kilala ng mga ganitong tao, ipanalangin natin sila. Na sila ay makaunawa sa Ebanghelyo. Kung bibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon, bahaginan natin sila ng mabuting balita ng kaligtasan. Na merong Diyos na maghuhukom. Na tayong lahat ay makasalanan. At ang tangi nating pag-asa ay humiling ng kahabagan ng Diyos upang tayo ay buhay niya na maguli. Maging born again para tayo makapaniwala at manampalataya sa Kanya. Yan lang ho ang pag-asa. Yan ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Bahaginan natin sila nito. Pangatlo, sila ay magiging sanhi ng mga pagkakahati-hati. Yun ang sabi sa unang part ng verse 19. It is these who cause divisions. It is these, yung mga apostate, yung mga bulaang propeta, yung mga peking mananampalataya, who cause divisions. Ang isang tanda ng mga apostate ay ang kanilang pagiging mahilig sa debate at pagtatalo. Dahil nga sa kanilang pagnanasa, mailunsad ang mga maling paniniwala nila na base lang sa kanilang haka-haka at kuro-kuro. Madalas nilang debatihin ang mga tunay
na mananampalataya na naniniwala sa Biblia. Palagi sila naghahanap ng karamay at kakampi sa loob ng iglesia. Dahil wala nga silang matibay na pinananampalatayanan, madali silang naniniwala sa mga bagong usong kaisipan, bagong teorya tungkol sa relihiyon. Madali silang madala. Sabi nga ni Paul sa Ephesians, they are like children that are tossed to and fro by every wind of doctrine. Walang firm footing. Dahil din sa kagustuhan nilang masunod ng kanilang layaw, sila ang madaling pumapanig sa mga nagsasabing hindi naman kailangan mabunguhay ng banal. Hindi naman kailangan sumunod sa Diyos. Kasi pinatawad na tayo. Hindi ba? Sabi ni Pablo sa Romans 5:20, now the law came in to increase the trespass, but where sin increased, grace abounded all the more. O hindi magkasala na lang tayo kasi binayaran na ni Kristo sa krus. Madali silang naniniwala dyan. Malakas nilang itinuturo yan, ganyang kaisipan. Pero sabi ni Paul, pagkatapos niyang sabihin yon, sa chapter 6, verse 1, sabi niya, what shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? Tayo ba'y magpapatuloy sa pagkakasala para lalong dumami ang grasya ng Diyos sa atin? Sabi niya, by no means. Sabi sa NIV, God forbid. Sa akin translation, tamahan na sana ako ng kidlat. How can we who died to sin still live in it? So meron pong ganyang mga katuruan. Ang tawag po dyan, hyper grace. Dahil sa yaman ng grasya ng Diyos, pwede po tayo magkasala. Anyway, meron naman pong 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive and to cleanse us from all unrighteousness. E di magkakasala na lang muna ako, tapos mamaya mananalangin ako ng 1 John 1:9. Mga kapatid, ang 1 John 1:9 po hindi escape clause. Kung hindi isang buhay na palaging repentant sa kasalanan. Hindi ginagamit na license para magkasala, kundi ginagamit para patunayan na ang Diyos ay nagpapatawad dahil sa kanyang kahabagan. Anong solusyon? Anong ating response? Kasi maraming ganyan. Maraming mga evolutionist, maraming mga uniformitarianism, maraming mga hyper-grace, hyper-faith, health and wealth. Ang sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 6, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Be trained in the words of the faith. Sabi niya doon sa 1 Timothy 4:16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. Mga kapatid, ang salita pa rin ng Diyos, ang ating panangga, ang ating panlaban. Dahil hindi rin sila nagpapasakop sa paghahari ng Diyos, madalas din silang lumalaban sa mga may otoridad sa iglesia. Yung mga lalaking tinawag ng Diyos na mamuno sa pamamagitan ng tapat na pagtuturo ng Biblia. Mahilig nilang debatiin at taluhin ang mga elder, ang mga pastor ng iglesia para lang makilala sila o para lang maisulong ang kanilang sariling kagustuhan. Ganyan itong mga taong ito. Sabi sa Titus chapter 3, verses 9 to 11. Anong gagawin natin sa mga ito? Sabi ni Paul doon, but avoid foolish controversies, genealogies, dissensions,
and quarrels about the law, for they are unprofitable and worthless. As for a person who stirs up division, after warning him once and then twice, have nothing more to do with him. Ano sinasabi ni Pablo? Pag mayroong ganyan sa ating church, pagkatapos silang mabigyan ng babala once, mabigyan ng babala twice, alisin. Sa awa ng Panginoon, wala pa ho tayong ginagawang ganyan dito. Sana po hindi na mangyari sa atin. Pero hindi po kami magdadalawang isip. Sapagkat yan ay kautusan sa atin. Huwag tayong makipagtalo sa mga ito. Kung nakikita naman natin ang maling katuruan nila, kung nakikita natin ang kanilang makamundong pamumuhay, huwag na tayong makitungo sa kanila. Baka meron pong mag-attend sa inyong growth group na parang ang tali-talino, parang ang dami-daming alam, parang may mga bago siyang sinasabi. Alam nyo, ang lahat ng bago, kailangan pagdudahan sapagkat wala namang bago sa Biblia. This is a faith once for all delivered, past tense, to the saints. Kaya mag-iingat po tayo. Pangapat, sila ay makamundo sa kanilang pag-iisip. Sabi ng verse 19, it is these who cause divisions, worldly people. Yung salitang worldly dito ay psychikos. Ang root word po niya, psyche. Kung saan nanggaling ang psychology, psychiatry, no? Psyche, pag-iisip. Yung word dito, psychikos, ang ibig sabihin natural, sensual, makamundo, yung alipin sa pita ng laman. Ginamit ito ni Pablo sa 1 Corinthians 2:14 para ilarawan ang natural man na hindi nakakaunawa o naniniwala sa mga bagay na espiritual o mga bagay na makalangit o mga bagay na makadiyos. 1 Corinthians 2:14, the natural person does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. Kaya nga mga kapatid, para tayong makaunawa ng sinasabi ng Diyos sa Biblia, kinailangan ng Panginoon na bahayan tayo ng Kanyang Espiritu Santo. Buhayin tayo ng Kanyang salita para tayo makaunawa ng Kanyang kalooban. Ang kanilang kaisipan, mga pagnanasa at interes ay makasanlibutan. First, Philippians chapter 3 verse 19, their end is destruction, their God is their belly, and they glory in their shame with minds set on earthly things. Makamundo. Ang Diyos daw nila ay ang kanilang tiyan. O bakit kayo tumitingin sa tiyan ko? Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, sila ay pinaghaharian ng kanilang mga pagnanasa. Ang umiiral sa kanilang pag-iisip at kalooban ay ang mga makamundong karunungan na nasa likuran ng kanilang pagiging divisive. Sabi sa James chapter 3 verses 14 to 16, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, may warning po si James, kapatid po to ni Jude, do not boast and be false to the truth. So ang sinasabi niya, pagka nahahalata nyo, kayo nahihilig sa mga ganitong klaseng pagsunod sa pita ng laman, pagsunod sa pagiging sikat, yung gusto nyo kayong sumikat, kaya parang debate na lang kayo ng debate. Pag napansin nyo daw yon, sabi niya, this is not the wisdom that comes down from above, but is earthly, unspiritual, parehong word, psychikos, demonic. Kakatakot, no? Makamundo, makasanlibutan. Makakakita tayo ng mga ganito sa ating kapatiran, mga kapatid. Makakakita tayo ng ganito pumapasok sa ating mga growth group. Paalalahanin natin sila.
na kung sila ay nagpapatuloy sa ganitong pamumuhay, na sila ay namimiligrong malantad ng mga hungkag na mananampalataya. Walang laman, walang buhay. Kaya yun ang palimang katangian nila. Sila ay walang espiritu ng Diyos. Sila ay walang espiritu ng Diyos. Sabi sa verse 19, devoid of the Spirit. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa lahat ng ipinanganak na maguli ng Panginoon. Sabi ni Kristo kay Nicodemus sa John chapter 3 verse 5, truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Yun ang paliwanag niya kung ano ibig sabihin ng born again. Born of the Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, ang sabi ni Pablo, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own, for you were bought with a price, so glorify God in your body. Ang Espiritu daw ng Diyos ay nananahan sa ating mga puso't isipan. Sabi ng Panginoon sa John chapter 7, verses 37 to 39, Jesus stood up and cried out, if anyone thirsts, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. Now, this he said about the Spirit. Sabi ng teksto. Ang mga apostate ay walang tubig. They are, sabi nga sa verse 12, waterless clouds, swept along by winds, fruitless trees, walang bunga, twice dead, walang buhay, uprooted, walang ugat. Wala silang buhay na walang hanggan sapagkat sila ay mga patay na kaluluwa. Nagpapanggap lang sila na mananampalataya, ngunit hindi nananahan ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Sabi ng Romans 8:9, you however, tayong mga anak ng Diyos, are not in the flesh but in the Spirit. If in fact the Spirit of God dwells in you, ang lahat ng mananampalataya ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos mismo. Kaya nakakatakot magkasala sapagkat pag nagkakasala po tayo, nasa harapan po tayo ng Espiritu ng Diyos mismo. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So datapat itong mga false teachers na ito, itong mga false believers na ito, ay hindi Kristiyano. Ang pananagutan natin sa mga kaibigan natin, o di kaya kamag-anak pa natin, na ganito, ay ipanalangin sila upang datnan sila ng tunay na buhay na walang hanggan na matatagpuan lang nila kay Kristo. Mga kapatid, meron po tayong oikos evangelism system sa GCF. No? 5 salita lang kailangan niyong maalala. PRISD. PRISD ang shortcut. Lahat po tayo dapat nagpi-PRISD. Pray para sa mga gusto natin bahaginan ng Ebanghelyo. Relate, kaibiganin po natin sila. Invite, imbitahin sa ating growth group o sa ating worship service. Share the gospel po. Disciple, turuan sila ng Biblia. PRISD, pray, relate, invite, share, disciple. Yan po ang ating response sa mga taong masasalubong natin na ganito. Ipanalangin natin sila. Pakitunguhan natin sila, ngunit huwag tayong umayon sa kanilang pamumuhay. Imbitahin natin sila. Ibahagi natin sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan at idisipulo natin sila para sila'y tunay na makakilala sa ating Panginoon. Ang mga talatang ito ay admonisyon sa atin na alalahanin at isapuso ang mga katuruan ng mga apostol tungkol sa mga bulaang tagapagturo na alipin ng kanilang mga pagnanasa na may kalikasan ng makasanlibutan na nagiging sanhi ng ating pagkakahati-hati sapagkat sila ay waterless clouds,
fruitless trees, doubly dead. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa amin sa pamamagitan ng inyong salita na iyong i-preserve sa amin para aming mabasa, maunawan, mapag-aralan upang aming namnamin, isabuhay, isapuso ngayon sa panahon namin na ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong mga babala sa pamamagitan ni Jude tungkol dito sa mga dapat naming bantayan ng mga tao, mga kalaban ng katotohanan, mga tumutuligsa sa aming pananampalataya. Bigyan niyo kami ng sipag na basahin ang inyong salita sa araw-araw, aralin ang inyong mga doktrina upang kami ay maging handa, upang kami ay may panangga, upang kami ay may panlaban sa digmaan para sa aming nag-iisang pananampalataya na iyon ang minsang ipinagkaloob sa amin. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.